Bawat bansa sa mundo ay may kanya-kanyang kwento na nakatago sa likod ng kanilang kalayaan at pagkakakilanlan. Ang mga kwentong ito ay madalas na hindi lang basta isinusulat sa mamasasayang kabanata at selebrasyon, kundi higit sa lahat isinusulat ito gamit ang dugo pawis at luha nga taon na aleng kanilang buhay. Bilang narator niyo rito sa Kasaysayan Vibe, madalas nating binabalikan ang mangga bagi nga kasaysayan kung saan ang tapang ng tao ay talaga namang sinubo sa pinakamatinding paraan. Ang kasaysayan ng militar ay hindi lang tungkol sa mga strategi, maarmas at mahenral, tungkol din ito sa mga ordinaryong tao na tinawak ng pagkakataon para gumawa ng mga pambihirang sakripisyo. Sa bawat digmaan, may makwento ng pagmamahal sa bayan na mas nangiibabaw kaysa sa takot at kamatayan. Ang pag-intindi sa masakripisyong ito ay hindi lang basta paaral tungkol sa nakaraan, kundi isang mahalagang paraan para mas ma-appreciate natin ang kalayang meron tayo ngayon. Ang gaaral ng digman ay nagtuturo sa atin galagang kapayapaan at ang malaking sakripisyong ibinayad para makuha ito. Sa paglalakbay natin sa kasaysayan ngayon, bubuksan natin ang isang kabanata na nag-iwan man ng malalim na sugat, nagbigay din naman ng walang hanggang karangalan. Ang Pilipinas, na isang arkipelago na punong-puno ng kultura at likas na yaman ay hindi rin nakaligtas sa baksik ng World War II. Para sa bansa natin, ang kwento ng kabayanihan at kalayaan ay nagsimula at napatunayan sa isang espesyal na lugar na habang buhay nang nakatata sa ating isipan. Ito yung lugar kung saan libo-libong nga sundalong Pilipino at Amerikano ang lumaban hanggang sa huling pata ng kanilang lakas, kung saan bawat pulgada ng lupa ay buong tapang nilang ipinagtanggol. Ang lalaking ito na karamihan ay makabataan pa lang at may mapangarap pa sana sa buhay, ay biglang napasaba sa isang gerang hindi naman nila ginusto pero kailangan nilang harapin. Nag-alay sila ang buhay hindi para sa sarili, kundi para ang buong bansa at ang nasusunod na henerasyon ay makaroon ng pagkataong mabuhay ng malaya. Ang lupang ito ang nakakita sa pinakamatinding hirap, gutom, sakit at kawalan pag-asa, pero dito rin nakita ang tunay na samahan at katapatan. Dito, wala nang pinagkaiba ang lahi o katayuan sa buhay dahil ang tanging mahalaga ay ang isang layunin na ipagtanggol ang demokrasya. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang bansa natin ay itinayo sa pundasyon nega magabayaning hindi nagalinlanggang ibigay ang lahat. Alam niyo ba, ang lugar na ito ang naging saksi sa isa sa pinakamalaking trahedya at pinakamatinding kabayanihan sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Batan Peninsula. Matatagpuan ito sa kanlurang bahaging Luzon, isang lugar na maburol at masukal pero napaka-importante dahil sa lokasyon nito na nakaharap sa Manila Bay at West Philippine Sea. Noong huling bahagi ng 1941 hanggang simula ng 1942, ang tahimik na probinsyang ito ang naging sentro ng atensyon ng buong mundo ng maging huling tanggulan. Ito, NG, United States Army Forces in the Far East, o USAF-FE laban sa mga umatakeng puwersa ng imperyo ng Hapon. Ang pagpili sa Bataan bilang huling depensa ay bahagi ng War Plan Orange, TIGA, isang estratehiya kung saan titipunin ang natitirang puwersa sa isang lugar na madaling depensahan habang naghihintay ng tulong mula sa Estados Unidos. Pero ang masaklap, hindi kailanman dumating ang tulong na iyon. Ang sundalong naipis sa Bataan ay naiwan para harapin ang isang kalaban na mas malakas, mas armado at kontrolado pati ang himpapawid at karagatan. Kahit sobrang hirap ng sitwasyon, naging simbolo ng pag-asa ang Bataan. Habang ang ibang bahagi ng Asya ay mabilis na nasakop ng Hapones, ang Bataan ay nanindigan at talagang lumaban. Para mas maintindihan natin kung gaano kabigat ang nangyari sa Bataan, kailangan nating balikan ang Disyembre 1901. Ilang oras lang matapos ang biglang pag-atake ng mga Hapones sa Pearl Harbor sa Hawaii, ang Pilipinas na ang isinunod nilang target. Nakbaksa ng mabomba ang mga eroplanong pandikma ng Hapon sa mapangunahing base militar gaya ng Clarkfield at Iba Field, kaya halos nawala ang buong puwersang panghimpapawid ng mga Amerikano sa Pilipinas. Dahil dito, nawala na proteksyon mula sa itaas ang sundalo sa lupa. Sa mga sumunod na araw, simula ng dumaong ang matropang Hapones sa ilalim ni Teniente General Masaharu Homasa Lingayengo at Lamonbay. Ang puwersang Ngusafe na binubuo nga 80,000 tropa na karamihan ay mga Pinoy na reservist na kulang sa training at kagamitan ay hindi kinayaang mabilis at organisadong pag-atake ng mga Hapones na pagtanto ni General Douglas MacArthur na impossible nang ipagtanggol ang Maynila at ang buong Luzon.
Para hindi maubos ang kanyang hukbo at para mailigtas ang Maynila sa pakawasak. Idineklara niyang isang open city ang Maynila at iniutos ang mabilis na pag-atras ng lahat ng tropa papuntang Bataan Peninsula. Ang pag-atras papuntang Bataan ay naging isang napakasalimot at delikadong operasyon. Ang mga tropang Pilipino at Amerikano ay kailangang maklakbay na daan-daang kilometro habang patuloy na inaatake ng mga eroplano at kanyon ng kalaban. Punong-puno ang kalsada ng mga sundalo, mga sibilyang tumatakas sa gulo at mga sasakyang militar. Kahit magulo, itinuturing ang operasyong ito na isa sa pinakamatagumpay na diskarte sa militar dahil nagawa nilang paksamahin ang nakakalat na unit at hindi naputol ang kanilang linya ng komunikasyon. Nakarating ang tropang ito sa Bataan at agad na naktayo nga magalinya ng depensa. Pero ang tagumpay na ito ay may kasamang malaking problema dahil sa sobrang bilis at pagmamadali, maraming supply ng pagkain, gamot at bala ang naiwan o nasira. Ang bodega sa Bataan na dapat sana ay may sapat na supply para sa 6 na buwan ay halos walang laman. Bukod pa doon, mas marami ang pumasok sa Bataan kaysa sa inasahan dahil sa libo-libong sibilyan na sumama sa mga sundalo. Ang kakulangan sa supply ang naging pinakamalaking kalaban ng matagapagtanggol ng Bataan, mas matindi pa kaysa sa mismong puwersa ng mga Hapones. Noong Enero 1942, naitatak na yung linya ng depensa sa Bataan, partikular na yung Abuchay-Mauban Line. Akala nga Hapon, madali lang nilang mapupulbos yung natitirang puwersa ng USAFE kaya naglunsat sila ng malalakas na opensiba. Pero leking gulat nila nung sinalubong sila ng matinding paglaban. Kahit kulang sa kagamitan yung sundalong Pilipino at Amerikano, talagang lumaban sila ng buong tapang. Ginamit nila yung masukal na gubat at mga bundok sa Bataan para makalamang sa kalaban. Naging madugo talaga yung labanan sa Abuchay at Mauban kung saan marami ang nalagas sa makabilang panik. Yung masundalong Pilipino, gaya nga mamiyembrong Philippine Scouts at na regular na division ng Philippine Army ay nagpakita ng pambihirang galing etapang sa pakikipaglaban. Hinarap nila yung matangke at machine gun ng mga Hapon gamit lang yung maluma nilang rifle at bayoneta. Ang tatag nila ay nagpatunay na hindi basta-basta susuko ang mga Pilipino sa harap ng mananakop. Dahil sa mga unang linggo labanan sa Bataan, na dismaya ng husto si General Homma na akala matatapos niya ang kampanya sa Pilipinas sa luplangang 50 araw. Habang patuloy na binibigo ng USAFO yung mga atake ng Hapon, lalo namang lumalala yung sitwasyon sa lup ng Bataan. Ang pinakamalaking banta ngayon ay hindi na yung mabala ng kalaban, kundi yung gutom at sakit. Dahil sa kakulangan ng rasyon, napilitan yung masundalo na bawasan yung kinakain nila. Mula sa kalahating rasyon, naging sangkapat na lang ito hanggang sa dumating yung point na kumakain na lang sila na iilang dakot ng kanin sa isang araw para lang mabuhay. Napilitan silang katayin at kainin yung makabayo at mula na ginagamit nila sa transportasyon. Nung maubos na yung ngayon, nang huli na sila nga unggoy, bayawak, ahas at kahit anong hayop na makikita sa gubat. Dahil sa malnutrition, nang hina yung makatawan nila kaya madali na silang dapuan ng sakit, pugat kasi ng malamok na may dalang malaria ang Bataan. Bukod dun, kumalat din yung disenteria, dengo, at iba pang sakit sa bituka dahil sa kawalan ng malinis na tubig at mayos na sanitasyon. Yung mga ospital sa gubat na itinayo para sa masugatan ay napuno nga sundalong may sakit. Marami ang namatay hindi dahil sa sugat sa labanan kundi dahil sa kawalan ngamot gaya ng quinine. Kahit na sobrang hirap ng kalagayan nila, patuloy pa ring umasa yung tagapagtanggol ng Bataan na may darating na tulong. Laging may naririnig silang mga mensahe sa radyo galing sa Amerika na nangangakong paparating na yung mga barko at eroplano para iligtas sila. Yung masalitang help is on the way ay naging mantra na nagbigay sa kanila ng lakas para bumangon at lumaban araw-araw. Pero ang hindi nila alam, nagdesisyon na pala yung mga leader Allied forces na unahin ang Europa, at tingin nila ay hindi na talaga maliligtas ang Pilipinas sa sitwasyong yun, hindi kailanman dumating yung supply at tropa na inaasahan nila, nagsimulang maramdaman nga sundalo na parang pinabayaan at trinaydor sila. Tinawag nila yung masarili nila na the battling bastards of Bataan, walang ina, walang ama, walang Uncle Sam at walang kahit sinong nakmamalasakit. Pero kahit alam nilang iniwan na sila para mamatay, hindi pa rin sila sumuko. Naging usapin na itong karangalan at tungkulin. Lumaban sila para sa mga kasama nila, para sa kanilang pamilya at para sa lupang kanilang sinilangan.
Ang mga sumunod na bakbakan gaya ng Battle of the Pockets at Battle of the Points ay nagpakita kung gaano nakadesperado ang makabilang panig. Sinubukan nga Hapones na dumaong sa likod nga mga linyang Gusafe sa pamamagitan ng dagat, pero matagumpay silang napatras ng masundalong Pilipino at Amerikano na nakbantay sa madalampasigan sa mga labanang ito. Maraming kwento ng kabayanihan ang naitala kung saan kahit ang malilit na grupo ay nagawang talunin ang mas malalaking puwersa ng kalaban. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng panandaliang pag-asa. Pero ang tuloy-tuloy na pagbomba mula sa langit at ang walang humpay na atake ng mga kanyon ay unti-unting umuubos sa kanilang hanay. Noong Marso 1942, isang malaking dagok ang dumating ng utusan ni Pangulong Franklin D. Roosevelt si General Douglas MacArthur na lisanin ang Pilipinas at pumunta sa Australia para pamunuan ang mga Allied Forces sa Southwest Pacific. Ang pag-alis ni MacArthur dalang kanyang sikat na pangakong I shall return ay talagang nagbababa sa moral ng maraming sundalo. Ang pamumuno sa USFFA ay ipinasa kay General Jonathan Wainwright habang si Major General Edward Peking Jr. naman ang naatasang mamuno sa matropa sa mismong Bataan. Samantala, sa panik naman ang Hapones, nakatanggap si General Homaeng matinding pangaral mula sa Tokyo dahil hindi niya nakuha ang Bataan sa itinakdang oras. Bilang tugon, napadala ang Hapon ng libo-libong bagong tropa, mas maraming kanyon at dagdag ng mga eroplano para tuluyan ng durugin ang depensang Bataan. Pagdating ng Abril 3, 1942, kasabay ng Biyernes Santo, inilunsat ng mga Hapones ang kanilang huli at pinakamalaking opensiba. Nagsimula ang atake sa pamamagitan ng isang napakalakas na bombarman mula sa mga kanyon at himpapawid na sumira sa malinya ng komunikasyon at depensa ng USAF. Ang Mount Samat, na naging pangunahing sentro ng depensa, ay walang tigil na binomba kaya nakaroon ng malalaking suno sa kagubatan. Ang sundalong Pilipino at Amerikano na mahina na dahil sa gutom at sakit ay hindi na nakainan ang puwersa ng nga umaatakeng Hapones, nabutas ang kanilang nga linya at nakawatak-watak ang kanilang nga unit. Ang mga natitirang sundalo ay napilitang umatras ng walang malinaw na direksyon habang mabilis namang sumusulong ang mga Hapones patungo sa Timong Bataan. Ang kalagayan ng mga tropang USAFFA sa mga huling araw ng labanan ay talagang nakakalungkot. Punong-puno ang nga ospital ng libo-libong sugatan at may sakit na hindi na halos makagalaw. Paubos na ang mga bala at ang mga sundalo ay hindi na kayang iangat ang kanilang maarmas dahil sa sobrang panghihina. Naisip ni Major General Edward Peking Jr. ng patuloy na paglaban ay mawilang sa sayang na pagkaubos ng buhay ng kanyang mga tauhan. Sa kabila ng direktang utos mula kina General MacArthur at General Wainwright na huwa susuko at lumaban hanggang sa huli, ginawa ni General King ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Para maiwasan ang isang malawakang masakar, nagpasya siyang isuko ang lahat ng puwersa sa Bataan. Noong Abril 9, 1942, nakipakita si General King sa makinatawan ng Hapon para formal na isuko ang Bataan Peninsula. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa mga natitirang unit. Halo-halo ang naging reaksyon. Nga, sundalo may mga nakaramdam ngang ginhawa dahil matatapos na ang labanan, habang marami naman ang napaluha sa sobrang lungkot at galit dahil sa pakiramdam ngang pakatalo matapos ang lahat ng kanilang hirap. Ang April 9, 1942 ay nananatiling isa sa pinakamalungkot na araw sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang araw na iyon ang naging hudyat ng pakbagsa ng Bataan. Ang radyo sa Corregidor na tinawag na Voice of Freedom ay nag-broadcast ng isang madamdaming mensahe na isinulat ni Kapitan Salvador P. Lupez at binasa ni 3rd Lieutenant Normando Aldefonso Reyes, baksak na ang baton. Ang sundalong Pilipino at Amerikano sa peninsula na ito nawasak na ng digmaan at punong dugo ay sumuko na kahit sugatan ang kanilang ulo pero hindi nakayuko. Sumuko sila sa mas malakas na puwersa at mas maraming bilang ng kawe. Ang mensaheng ito ay narinig sa buong bansa at sa buong mundo. Dala ang balita ng pagkatalo pero nagbibigay-pugay din sa hindi matatawarang tapang ng mga tagapagtanggol. Mahigit 75,000 na sundalo, 66,000 na Pilipino at halos 12,000 na Amerikano ang naging mabilanggo ng digmaan. Sila ang pinakamalaking grupo nga sundalo na sumuko sa kasaysayan ng Amerika at Pilipinas. Ang katahimikang bumalot sa Bataan pagkatapos ng pagsuko ay hindi pala tanda ng kapayapaan, kundi simula ng isang mas madilim at mas malupit na bahaging kanilang paghihirap. Hindi naging handa ang lider na Hapon sa dami nga huli nilang sundalo. Ang maplano nila
ay nakabasa lang sa inaasahang 20,000 hanggang 30,000 na POW, kaya hindi sila nakapahanda ng sapat na sasakyan, pagkain at matutulian para sa mahigit 75,000 na tao. Bukod dito, may malalim na paniniwala ang mahapon sa kultura ng Bushido kung saan ang pagsuko ay tinuturing na pinakamataas na uring ang kaduwagan at kawalan ng karangalan. Para sa kanila, ang masundalong sumuko ay hindi karapat-dapat sa anumang respeto. Ang kulang na paghahanda at ang malupit na pananaw na ito ang naging dahilan ng isa sa pinakamalaking kalupitan noong World War II, ang Bataan Death March. Inutusan ang bilanggo na maglakad mula Mariveles at Baga sa Bataan hanggang San Fernando sa Pampanga na may layong mahigit 100 kilometro. Mula doon, isasakay sila sa mga tren papuntang Kapas Tarlac, kung saan nandun ang Camp O'Donnell na magiging kulungan nila. Ang paglalakbay na ito ay ginawa hindi lang para ilipat ang mabilanggo, kundi para pahirapan at sirain ang kanilang loop. Nagsimula ang Bataan Death March sa gitna ng sobrang tindi ng sikat ng araw noong Abril. Ang mabilanggo, na halos butot balat na dahil sa ilang buwang gutom at sakit, ay pinilit maglakad sa maalikabok na kalsada ng walang sapat na tubig at pagkain. Naging napakalupit ng mga guwardiyang Hapon nun. Ang sinumang huminto para magpahinga o natumba dahil sa sobrang pagod ay walang awang binubugbok, sinisipa o sinasaksak ng bayoneta. Ang taong sumubok uminom mula sa maduduming sapa o poso sa tabing daan ay binaril ng walang pag-alinlangan. Ang bangkay nga masundalong hindi na kinaya ang paglalakbay ay iniwan lang sa kalsada at madalas pangang sinasagasaan ng magadumadang truck ng Hapon. Nakpatupat din ang mahapon ng tinatawag na sun treatment, kung saan pinapopo nila ang mga bilanggo sa gitna ng kalsada sa tanghaling tapat ng walang kahit anong silong sa loop ng ilang oras. Kahit sobrang delikado at may banta sa sarili nilang buhay, napakita pa rin ng kakaibang tapang at malasakit ang Pinoy sa mga bayang dinaanan ng Death March. No makita nila ang nakakaawang kalagayan ng mga kababayan natin at ng mga Amerikanong sundalo, marami ang palihim na nagagis ng pagkain gaya ng saging, kamote at tubo sa mga naglalakat na bilanggo. Ang iba naman ay naiwan ng balde ng tubig sa tabing kalsada sa paasang makakainom ang uhaw na sundalo. Yung sibilyang nahuli ng Hapones na tumutulong ay pinarusahan ng malupit. Marami sa kanila ang binukbok o pinatay mismo sa harap ng mabilanggo. Pero hindi ito naging hadlang para tumihil ang mga Pilipino sa pagtulong. Para sa maraming POW, ang maliliit na kabutihang ito mula sa mga sibilyan ang nagligtas sa kanila at nagbigay ng lakas ng loob para magpatuloy sa paglalakat. Ang Death March ay naging pagsubok hindi lang sa mga sundalo kundi pati sa mga sibilyan. Nung makarating ang manakaligtas na bilanggo sa San Fernando, Pampanga, akala nila ay tapos na ang paghihirap nila. Pero isinakay sila sa maliliit at siksikang boxcar ng tren para ilipat sa Kapas Tarlac. Ang boxcar na dapat ay para sa 40 tao o 8 kabayo lang ay pinaksiksikan ng mahigit 100 POW. Sobrang init sa loop ng bakal na bago na ito at dahil halos walang hangin, marami ang namatay dahil hindi makahinga. Pagbaba nila sa Kapas, pinaglakat ulit sila ng ilang kilometro papuntang Camp O'Donnell. Ang kampong ito ay isang hindi tapos na pasilidad NG militar na walang sapat na tubig, walang maayos na ospital at walang sapat na matitirhan para sa libo-libong. Pagdating nila sa Camp O'Donnell, ang namatay sa Death March ay tinatayang umabot sa 10,000 Pilipino at 600 Amerikano. Pero patuloy pa rin ang banta ng kamatayan sa loob ng kampo. Ang Camp O'Donnell ay naging isang tunay na kampong kamatayan. Ang sakit gayang malaria, disenterya at beri-beri ay patuloy na pumatay sa libo-libong tao buwan-buwan. Walang gamot ang bilanggo. At ang rasyon ng pagkain ay sobrang liit para mabuhay sila. Araw-araw, inutusan ang magrupo ng bilanggo na mahukay ng malalaking libingan para ibaon ang makasamahan nilang namatay nung nakaraang gabi. Daan-daan ang namamatay bawat araw. Ang nakaligtas na Pinoy ay unti-unting pinalaya noong dulo ng 1942 matapos pasumpain ng katapatan sa mga Hapones at matapos makbayat ang kanilang mapamilya o malokal na opisyal. Ang Amerikano naman ay inilipat sa ibang kampo gaya ng Cabanatuan at kinalaunan ay dinala sa Japan o ibang parteng Asya sakay matinatawag na hell ships para magtrabaho bilang alipin. Hindi agad nakarating sa Amerika at sa buong mundo ang balita tungkol sa Bataan Death March at ang hirap na dinanas ng mga POW. Mahigit 1 taon din itong itinago ng gobyerno ng Amerika.
Naglabas ang mga dayaryo ng mga kwento at drawing na nagpapakita kung gaano kalupit ang nangyari sa Death March. Dahil sa balitang ito, talagang nagalit ang mga tao sa mga Hapon. Ang linyang Remember Bataan ang naging battle cry ng nga sundalong Amerikano na lumaban sa Pasipiko. Dito sa Pilipinas, hindi sumuko ang nga Pinoy kahit bumaksak na ang Bataan. Maraming sundalo ang nakatakas bago pa ang paksuko o habang nasa Death March at namundok sila para mag-organisang ng mga armadong grupo. Tinulungan sila nga sibilyan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, balita at pagtatago sa masugatan. Talagang binigyan ng sakit ng ulo ng mga gerilyang ito ang Hapon dahil sa mga pananabotahe, pananambang sa mga konvoy. Buhay na buhay ang diwa ng Bataan sa bawat gerilyang sumasabak sa panganib, sa bawat sibilyang hindi kumampi sa kaawe, at sa bawat pusong naniniwalang magiging malaya tayong muli. Kung titingnan natin sa usapang militar, parang talo ang Bataan dahil nawi ito sa pagsuko. Pero hindi lang sa resultang laban na susukat kung gaano ka-importante ang Bataan. Dahil sa 4 na buwang pakpigil ng mga tagapagtanggol sa Bataan, nagulo ng husto ang plano ng mga Hapon sa pagsakop sa Pasipiko. Dahil naubos ang oras at gamit nila sa pakikipaglaban sa Pilipinas, hindi sila agad nakatuloy sa plano nilang sakupin ang Australia at iba pang lugar sa rehiyon. Ang panahong ito ang nagbigay sa Amerika at sa mga kakampi nitong sapat na oras para ayusin ang kanilang mga barko at eroplano matapos ang nangyari sa Pearl Harbor. Sa madaling salita, ang sakripisyo nga sundalo sa Bataan ay nagligtas ng maraming buhay sa buong mundo at naging daan para matalo ang Axis power sa Pasipiko. Ang dugo nila ang nagsilbing pambayad para sa mahalagang oras na kailangan para sa kalayaan ng buong rehiyon. Pagkatapos ng giyera, dumating na yung panahon para maningil at maganap ng katarungan para sa mga biktima ng Bataan Death March at iba pang mga kalupitan. Si General Masaru Homa na siyang main commander ng mga puwersang Hapon sa Pilipinas nung bumaksak ang Bataan ay nahuli at nilitis sa harap ng isang military tribunal sa Manila. Kahit iginit niya na wala siyang direktang alam sa mga partikular na ginawang natauhan niya nung panahon ng Death March, napatunayan pa rin siyang guilty dahil sa responsibilidad niya bilang commander. Pinatawan siya nga parusang kamatayan at binaril ng firing squad noong April 1946 sa Los Baños, Laguna. Ang paglilitis at pagbitay kay Homa ay isang mahalagang hakbang para mapanagot ang may sala kahit na hindi nito mabubura ang sakit at trauma na naiwan sa mga survivor at sa mga pamilyang nga namatay. Ang katarungan ay naging isang mapait na tagumpay para sa isang bansang sobrang nawasa ng giyera. Para masigurado na ang kabayanihan na sakripisyo nga nagtanggol sa Bataan ay hindi kailanman makakalimutan, ang April 9 ay idineklara bilang isang national holiday sa Pilipinas. Kilala ito bilang Araw Kagitingan o Day of Valor. Ang araw na ito ay hindi pakdiriwang ng pagkatalo, kundi isang pagpupugay sa kakaibang tapang ng nga sundalong Pilipino at Amerikano na lumaban kahit parang wala ng pag-asa. Isa itong araw para alalahanin na ang tunay na kagitingan ay hindi lang nasusukat sa pagkapanalo sa mga laban, kundi sa pagiging handang ibigay ang sariling buhay para sa isang mas mataas na layunin at para sa pagmamahal sa bayan. Tuwing araw nga kagitingan, ang nga veterano, ang kanilang nga pamilya at ang nga opisyal ng gobyerno ay naktitipon sa Monsamat National Shrine sa Pilar, Bataan. Ang dambanang ito na may higanteng krus na tinatawag na dambanan ng kagitingan ay nakatayo mismo sa lugar kung saan nangyari ang ilan sa pinakamadugong labanan. Ang krus na ito ay kitang-kita mula sa malayo at nagsisilbing isang walang hanggang paalala nga buhay na ibinuwis sa sagradong lupang ito. Ang Mount Samat National Shrine ay hindi lang basta structure na gawa sa semento at bakal. Isa itong sagradong lugar na puno nga kwento ngang libo-libong kaluluwa. Sa paanan ng higanteng krus, makikita ang sculpture at relief na nagpapakita ng mahalagang eksena sa labanan sa Bataan at sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa loob ng base ng krus, may isang museo na naglalaman ng mga armas, uniforme, at mga personal na gamit ng mga sundalo, pati na rin ang litrato na nagpapakita ng kalagayan nila nung panahon ng giyera. Ang pagbisita sa Monsamat ay isang emosyonal na karanasan para sa kahit sinong nagpapahalaga sa kalayaan. Habang tinitingnan ang malawa na view ng Bataan Peninsula mula sa tuktok ng krus, hindi mo maiwasang maisip ang dugo na dumana sa mga gubat at parang sa ibaba.
Ang katahimikan ng lugar ngayon ay isang malaking kaibahan sa ingay at gulong giyera na nangyari dito mahigit 8 dekada na ang nakalipas. Ang kapayapaang ito ang mismong bagay na pinaglaban ng mabayani nga bataan, isang kapayapaan na inaasahan nilang mamanahin ng masusunod na henerasyon. Sa palipas ng panahon, paunti ang nga buhay na veterano ng bataan, yung nga batang sundalo nun, ngayon ay malolo na nating may mga puting buhok at mga kwentong baka unti-unti nang makalimutan ng marami. Pero nasa atin ang responsibilidad na panatilihing buhay at ipasa ang kanilang mga kwento. Bilang nga Pilipino at mga estudyante nga, history dito sa Kasaysayan 5. Tungkulin nating siguraduhin na ang kanilang mga sakripiso ay patuloy na magsisilbing inspirasyon. Hanggang ngayon, napaka-importante pa rin nam nga aral mula sa bataan. Sa mundong puno nga hamon sa ating kalayaan, ang tibay nga malumaban sa bataan ay nakpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pagkakaisa, pahahanda at pagmamahal sa bayan. Pinapakita nito na kahit sa gitna ng pinakamabigat na pagsubok, hindi basta-basta matitibak ang loop ng isang Pilipino. Silipin natin ng mas maigi ang taktikang militar na ginamit sa bataan at kung bakit ito naging espesyal sa kasaysayan ng labanan. Malaking tulong ang heografiya ng bataan para sa USAF-FA. Dahil sa makapal na gubat, matatarik na bundok gaya ng Mount Natip at Mount Samat at malalalim na bangin, nahirapan ang tangke at mabibigat na gamit ng Hapon na makapasok agad. Ginamit ng mga military engineer ang kalikasan para gumawa ng mga harang, naglagay ng mga trap at naktayo ng mga pwesto para sa kanyon na tago mula sa mga eroplano ng kalaban. Magaling nilang ginawa ang taktika ng pagpapabagal kung saan bawat pulgadang lupa ay pinaglalaban muna bago tuluyang iwanan ng matropang umaatras. Ang ganitong uri ng labanan ay kailangan ng matinding disiplina at koordinasyon, lalo na para sa isang hukbong binubuo ng iba't ibang unit na may iba-ibang level ng training. Isang mahalagang parte ng depensa sa bataan ay ang role ng Philippine Scouts, isang espesyal na unit ng US Army na binubuo ng Pilipinong sundalo sa ilalim ng mga Amerikanong opisyal. Kilala ang Scouts sa kanilang matinding training, disiplina at tapang na walang katulad sa labanan. Sila ang madalas na isinasaba sa mga pinakamapanganib na pesto at inutusang gumawa ng counter-attack para bawiin ang nawalang lugar. Sa labanan sa Abu Chai at sa mga babakan sa Pockets, napakita ng galing ang Philippine Scouts na ikinagulat pati ng mga veteranong sundalong Hapon. Marami sa kanila ang binigyan ng pinakamataas na parangal militar dahil sa kanilang kabayanihan. Ang presensya nila ay nakbigay ng malaking kumpiyansa sa mga reservists ng Philippine Army na hindi pa masyadong sanay pero kasama nilang lumalaban. Hindi rin natin dapat makalimutan yung mahalagang tulong ng nurse at medical staff na naglingkod kahit sobrang hirap sa mga ospital sa gubat ng Bataan, lalo na sa Hospital number 1 at Hospital number 2. Tinawa silang Angels of Bataan itong nurse na Pinay at Amerikana na walang sawang naktrabaho para gamutin ang libo-libong sugatan at may sakit na sundalo kahit kulang na kulang sila sa gamot, bendahe at malinis na tubig. Madalas bombahin at atakihin ng eroplano ang ospital na ito, pero tuloy lang ang nurse sa pag-aalaga kahit na may mabombang nahuhulog sa paligid nila. Ang kanilang dedikasyon at malasakit ang nagbigay ng konting liwanag at pag-asa sa mga sundalong nagihinggalo na. Noong bumaksak ang Bataan, marami sa mga nurse na ito ang naging mabilanggongang dikmaan at dumanas din ng matinding hirap sa mga internment camp gaya ng Santo Tomas sa Maynila. Ang sakripisyo nila ay nagpapakita na ang pagiging bayani sa panahon ng giyera ay hindi lang nasusukat sa pahawang baril kundi pati na rin sa pag-alaga at pagliligtas ng buhay sa gitna ng pagkawasak. Hindi biro ang naging epekto ng pakbaksak ng Bataan at ng Death March sa damdamin at moro nating nga Pilipino, nakiwan ito ng malalim na sugat sa ating pambansang kamalayan. No makita ang libo-libong kabataang lalaki na marami ay mga anak asawa at kapatid na naglalakat na parang makalansay at inaapi nga mga dayuhan, talagang tumindi ang galit at putlaban sa mga mananakop na Hapon. Dahil sa karanasang ito, mas pinili na marami na tanggihan ang anumang alok na makipagtulungan sa gobyernong itinayo ng mga Hapon. Sa halip na sumunod na lang ng tahimik, lalong naging determinado ang Pilipino na lumaban. Naging simbolo ang Bataan ng ating pagtutol bilang isang bansa. Ang bawat kwento ng kalupitan na nakarating sa mga sibilyan ay naging dahilan para mas marami ang sumali sa kilusang grilya o tumulong dito. Nakiba ang anyo ng giyera,
mula sa formal na labanang ng mga hukbo, naging laban na ito ng buong bansa para sa kaligtasan at dangal ng lahing Pilipino. Pagdating naman sa kasaysayan ng mundo, ang Bataan Deathmatch ay tinuturing na isa sa pinakamalalang paglaba sa mabatas ng giyera at sa Geneva Convention. Ang makalupitang ginawang masundalong Hapon ay nagpapakita kung gaano kadelikado ang isang ideolohiya na hindi na itinuturing na tao ang kanilang makaway. Ang kultura ng militarismo sa Hapon noon ay nagturo sa kanilang sundalo na ang sumusuko ay wala ng karapatang mabuhay. Isang pananaw na naging basehan ng kanilang walang awang pagtrato sa mga-POW. Ang mapaglitis sa mga war criminals pagkatapos ng giyera, gaya ng kay General Homa, ay nagtakda ng mahalagang pamantayan sa batas, lalo na yung doktrina ng command responsibility. Ipinakita nito na ang commander ay may pananagutan hindi lang sa mautos na ibinibigay nila, kundi pati na rin sa makrimang ginagawa ng kanilang matauhan na hindi nila pinigilan o pinarusahan. Pero kahit nasa gitna ng lahat ng lupit at hirap, ang kwento ng Bataan ay may magabahagi rin ng hindi kapani-paniwalang katatagan ng loop ng tao. Sa loob ng madidilim na kampong nga POW sa Chiapas at Cabanatuan, gumawa ng paraan ang mabilanggo para manatiling matino at may pag-asa. Bumuo sila nga masikretong grupo para may pamahagi ng patas ang konting pagkain, lalo na sa makasama nilang mahihina na. May mga organisa rin ng mga patagong klase na kwentuhan na kantahan at gumawa ng mga simpleng laro para lang maaliw ang isa't isa. Malaking tulong din ang pananampalataya nila. Ang palihim na misa at dasal ang nagbigay na lakas sa marami. Ang galing nilang makahanap ng liwanag sa gitna ng pinakamadilim na sitwasyon ay patunay na hindi basta-basta sumusuko ang pag-asa ng tao. Ang pagbabalik ni General Douglas MacArthur sa Pilipinas noong Oktubre 1944 sa Leyte ang naging simula ng paglayang bansa at nagbigay ng hustisya sa malumaban sa Bataan. Noong muling makuha ng sundalong Amerikano at Pilipino ang Bataan at Corregidor noong 1945, naging napaka-emosyonal ng sandaling iyon. Na mapalaya ang natitirang POW mula sa mga kampo gaya ang Cabanatuan sa pamamagitan ng matapang na operasyon ng US Rangers at mga Pinoy na grilya, muling nakita ng mundo ang naging epekto sa kanila ng matagal na pagkakakulong. Sa New Mexico, kung saan galing ang maraming Amerikanong sundalo na bahagi ng 200 Coast Artillery na lumaban sa Bataan, ginagawa taon-taon ng Bataan Memorial Death March sa White Sands Missile Range. Ang event na ito ay isang marathon na dinadaluhan ng libo-libong sundalo at sibilyan mula sa buong mundo na naglalakad ng mahigit 40 kilometro sa disyerto habang may pasan na mabibigat na backpack bilang pakpupugay sama. Puff! Ipinakita nito ang malalim na ugnayan ng Pilipinas at Amerika, isang samahan na nabuo sa gitna ng hirap at apoy ng digmaan. Ang veteranong Amerikano ay madalas magpahaya ang kanilang taos-pusong pasasalamat at respeto sa masundalo at sibilyang Pilipino na nakbuwis ang buhay at tumulong para sila ay makaligtas. Sa panahon natin ngayon, ang konseptong kagitingan na nakita natin sa Bataan ay patuloy na nagbabago at sumasabay sa mabagong hamon ng ating lipunan. Ang laban ngayon ay baka hindi na nangyayari sa mapisikal na battlefield na may matangke at kanyon, pero kailangan pa rin natin ng matining tapang at paninindigan. Ang makabagong bayani natin, ang medical workers na humaharap sa pandemya, ang sundalo at pulis na nakbabantay sa atin at nakpapanatili ng kapayapaan, ang guro sa malalayong lugar, at ang mga ordinaryong tao na lumalaban para sa katarungan at katotohanan, lahat sila ay dala ang diwa ng Bataan. Tinuturo sa atin ng Bataan na bawat isa sa atin ay pwedeng maging bayani sa sarili nating paraan at ang tunay na tapang ay makikita sa araw-araw nating pagpili na unahin ang kapakanan ng iba at ang kabutihan ng bansa bago ang sarili nating interes. Bilang matagapangalagang kasaysayan, ang papel namin dito sa Kasaysayan Vibe ay hindi lang ang makwento na karaan, kundi ang tignan kung paano binubuo ng makwentong ito ang ating kinabukasan. Ang pag-aral sa nangyari sa Bataan ay nagsisilbing babala tungkol sa panganib ng hindi pagiging handa. Ang pag-asa sa iba para sa sarili nating depensa ay nakdulot ng malaking problema noong 1941. Pinapakita nito kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng malakas, sapat at modernong military na kayang ipagtanggol ang ating soberanya ng mag-isa kung kailangan. Ang kasaysayan ng Bataan ay isang panawagan sa ating mga leader at sa bawat Pilipino na mag-invest sa ating seguridad at pagkakaisa,
Hindi na natin dapat hayaan na sumaba ang ating masundalo sa laban ng kulang sa gamit at suporta. Ang paggalang sa mga bayani nga bataan ay ang pagsisiguro na hindi na maulit ang mamali na nakaraan at ang bansa natin ay laging handang harapin ang anumang banta ng may dangal at kakayahan. Mahalaga ang edukasyon at kamalayan ng nga kabataan tungkol sa manangyari sa bataan para manatiling buhay ang pagmamahal sa bayan. Nakakalungkot isipin na sa paglipas ng panahon, marami sa mga kabataan ngayon ang tingin sa araw ng kagitingan ay ordinaryong holiday lang o araw na walang pasok at hindi nila masadong naiintindihan ang malalim na kahulugan nito. Ang kwentong Bataan Death March, ang kabayanihan sa Monsamat at ng hirap sa Kem O'Donnell ay dapat ituro ng mas mayos sa ating mapaaralan. Kailangan nating buhayin ang mga kwentong ito gamit ang mga makabagong paraan, gaya mga documentary, pelikula at digital platforms para makuha ang atensyon ng bagong henerasyon. Kapag naintindihan ng isang kabataan ang laking sakripisyo para sa kanyang kalayaan, mas magiging responsible siya sa paggamit nito. Ang kasaysayan ay hindi lang listahan ng nga petsa at pangalan. Ito ang tulay na nauungnay sa ating nakaraan at sa ating pagkakakilanlan bilang isang malaya at matapang na lahi. Habang inalala natin ang ngalungkot at saya sa bataan, mahalaga ring kilalanin ang lakas ng pagpapatawad at pagbabati. Pagkatapos ng World War II, nagawa ng Pilipinas sa Japan na lampasan ng madilim na bahagi ng kanilang kasaysayan para makabuo ng matibay na samahan at pagkakaibigan. Ang pagpapatawad na ito ay hindi naman ibig sabihin na kinalimutan na ang lahat, kundi pinili lang nating huwag maging bilanggo ng galit at ng nakaraan. Ang Japan ngayon ay isa sa mga pinakamalaking katulong natin para sa kapayapaan at pag-unlad sa Pilipinas. Nagbibigay silang tulong sa ekonomiya at suporta sa ating depensa. Ang pagbabagong ito mula sa pagiging makawe hanggang sa pagiging makaalyado ay patunay na laging possible ang kapayapaan basta may intindihan at respeto. Ang pag-alala sa bataan ay nagsisilbing gabay para masigurong hindi na maulit ang pagkakamali at lupit ng giyera sa pagitan ng ating bansa. Sa bataan, isang matibay na lupang isinilang na hindi kayang tapatan. Isang lakas na nagbigay buhay sa Pilipinas na hanggang ngayon ay nakatayo at lumalaban para sa pwesto natin sa mundo. Sa bawat pagdiriwang natin ng araw ng kagitingan, hindi lang natin inaalala ang nanawala, kundi ipinagdiriwang din natin ang buhay na ibinigay nila sa atin. Ang bawat hakbang ng pag-unlad na nararanasan natin at ang bawat kalayaan na ine-enjoy natin ay utang natin sa mataong nakalay ng huling hininga nila sa magubat ng bataan at sa alikabo ng Death March. Ang araw na ito ay pagkakataon para isipin kung paano natin masusuklian ang sakripisyo nila sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan. Ang araw ng kagitingan ay hindi lang basta petsa sa kalendaryo o rebulto sa mga plaza. Isa itong buhay na paalala, isang tibok ng puso ng ating bansa na nakanyaya sa bawat isa sa atin na itaas ang ating at ipakmalaki ang ating pinakmulan. Ang ating paglalakbay sa kwento ng bataan ay malapit ng matapos, pero ang aral na nakuha natin ay mananatiling nakatata sa ating isipan. Dito sa Kasaysayan Vibe, layunin naming hindi lang magbigay na impormasyon, kundi gizenggin din ang pagmamahal sa bayan at respeto sa ating mga bayani. Ang kasaysayan ng militar ng Pilipinas ay punong-puno ng mga kwento ng kabayanihan na kapantay o higit pa sa mga kwentong naririnig natin mula sa ibang bansa. Kailangan lang natin silang bigyan ng pansin at halaga na nararapat sa kanila. Ang bataan ay isang matibay na pundasyon ng ating kasaysayan, isang kwento na dapat ipasa sa susunod na mga henerasyon. Sana ay naging makabuluhan ang pagsama niyo sa amin sa pag-explore sa baging itong ating nakaraan. Ang pag-intindi sa bataan ay ang pag-intindi sa tunay na kahulugan ng pagiging Pilipino, matatag, matapang at hindi sumusuko kahit gaano pa kahirap ang laban. Sa pag-alala natin sa araw ng kagitingan, alalahanin natin bigyang pugay at pasalamatan ng buong puso ang lahat ng bayaning na alaing kanilang buhay, pangarap, at kinabukasan para mabuo at may pagtanggol ang Pilipinas na tinitirhan natin ngayon. Ang kanilang dugo ang nagpatubo sa puno ng ating kalayaan. Sana ay magsilbing gabay ang kanilang alaala sa ating mga desisyon at galaw bilang isang nakakaisang bansa. Maligayang pagdiriwang ng araw ng kagitingan sa bawat Pilipino saan mang paning ng mundo.
Ang araw na ito ay hindi lang isang okasyon para tayo ay makaalala at malungkot, kundi isang espesyal na pagkakataon para maging lubos na proud tayo sa tapang at dangal ng ating mga ninuno. Ang kanilang kwento ay kwento rin natin at ang kanilang panalo laban sa takot ay ang ating pamana. Ako ang inyong storyteller dito sa Kasaysayan Vibe. At sobrang saya ko na may bahagi sa inyo ang kwentong bumuo sa pagiging Pilipino natin. Salamat ng marami sa panonood at pagsama sa isa na namang malalimang usapan tungkol sa ating military history. Kung tingin niyo rin na ang kwento gaya ng kabayanihan sa bataan ay dapat laging inaalala, kinukwento at pinapasa sa masusunod na henerasyon, pakilike naman ang video na ito, ay share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe o mag-follow sa channel natin para hindi niyo mamiss ang mga susunod nating makabuluhang kwentong pangkasaysayan. Ay click nyo na rin ang notification bell para laging updated. Tuloy-tuloy lang nating alamin, mahalin, at ipagmalaki ang ating mayamang nakaraan. Hanggang sa muli, ito ang Kasaysayan Vibe na nagpapaalala na ang kasaysayan ang kaluluwa ng ating bayan. Mabuhay ang Pilipinas!